Digmaang Israel at Hamas magtatapos na nga ba? Pinakapinuno ng grupo tuluyan ng pinantay ng IDF ang mga paa. Mga underground bunker ng Houthi sa Yemen na hindi natinag sa ginawang mga airstrike ng Israel, pinulbos ng B-2 stealth bomber ng Amerika. Durog ang mga mahahalagang armas at talagang wala nang mapapakinabangan. Abangan kapatid ang kumpletong mga detalye, pero bago tayo magpatuloy, isang like lamang po ang hinihingi ko para sa bidyong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat ina-upload. Back to the video. October 17, 2024, kinumpirma ng Israeli military na tuluyan ng natodas ang mismong pinuno ng Hamas na si Yahya Sinwar. Ang taong ito ang itinuturo ng IDF na mismong utak sa madugong pag-atake ng Hamas sa Israel noong ika-7 ng Oktubre taong 2023 na siyang pinagmula ng napakabrutal na digmaan ngayon sa Gaza. Napas lang ng IDF si Yahya Sinwar sa isang military operation sa Gaza Strip na kung saan isang taon na nila itong tinutugis. Sa mga nakaraang linggo, ang puwersa ng IDF ay nagkaroon ng masinsinang operasyon sa katimugang Gaza Strip. Ito'y matapos makatanggap ng mga impormasyon sa pinaghihinalaang lokasyon ng mga matataas na miyembro ng Hamas. Habang isinasagawa ng IDF ang operasyon sa loob ng Gaza, 3 militante ang kanilang nakasagupa sa isang gusali. Matapos ang mainit na bakbakan, agad inalerto ng tropa ang kanilang mga senior commander matapos matagpuan ng isang wala ng buhay na katawan na kahawig ni Yahya Sinwar. Para masiguro na katawan ni Sinwar ang kanilang napaslang, nagsagawa ang IDF ng DNA test at nakumpirma nila ito sa pamamagitan ng kanyang dental record at biometrics. Madali lang na isagawa ng Israel ang isang dental confirmation at nakuha rin nila ang biometric nito dahil nakulong ito sa mismong Israel ng mahigit sa 20 taon. Matapos makumpirma ang pagkasawi ni Sinwar, agad pinaalam ng Israel sa mga opisyal ng Amerika na napaslang na nila ang kilabot na pinuno ng Hamas. Ang masaklap na sinapit ni Sinwar sa kamay ng IDF ay pinahayag din ng Israeli Army Radio Station. Ayon dito, nakita ng IDF ang isang kahina-hinalang paggalaw sa itaas na palapag ng isang gusali, kaya pinuputukan nila ito gamit ang isang tangke. Matapos mawasak ang kinaroroonan ng target, iniskan ng kanilang drone ang buong gusali. At doon nakilala ng mga tropa ang mukha ni Yahya Sinwar na halos matabunan ng gumuhong gusali. Dati nang nakakakita ang IDF ng hindi pangkaraniwang aktibidad sa lugar, kaya noong nakaraang linggo mas pinaigting pa ng mga ito ang pag-iskan at ang pagmamanman. Matagal nang most wanted sa IDF si Yahya Sinwar, hindi nila ito matsimpuhan dahil sa pagiging mailap nito. Ang taong ito ang pangunahing target ng operasyon ng Israel sa Gaza na inilunsad pagkatapos ang pag-atake ng Hamas noong October 7, kung saan 1,200 katao ang binawian ng buhay at mahigit 250 ang nabihag. Napaslang na ng Israel ang ilan sa mga matataas na opisyal ng Hamas na todas ang mga ito sa ginawang mga airstrike ng IDF at ground campaign sa Gaza. Ngunit tanging si Yahya Sinwar ang di nila mahuli-huli o mapuruhan. Pinamunuan ni Sinwar ang Hamas mula noong Agosto, kasunod ng pagpaslang ng IDF sa dating pinuno ng grupo na si Ismail Haniyeh. Mula nang sumalakay ang grupo nito sa Israel, hindi na nakita sa publiko si Sinwar at pinaniniwalaan itong nagtatago sa malawak na network ng mga tunnel sa ilalim ng Gaza. Inakusahan ng Israel ang taong ito bilang mastermind sa likod ng madugong pag-atake ng Hamas sa Israel noong October 7. Si Sinwar, mga kapatid, ay sinasabing isa ng matagal na figura sa grupo ng Islamist Palestinian. Siya ang responsable sa pagbuo ng Hamas bago bumuo ng isang mahalagang bagong ugnayan sa mga regional Arab powers bilang pinuno ng mga sibilyan at political leader. Siya ay nahalal bilang pangunahing tagagawa ng desisyon ng Hamas na nasa Gaza. Simula noong 2015, si Yahya Sinwar ay tinalaga ng US Department of State bilang isang pandaigdigang terorista at kamakailan pinatawan siya ng sanksyon ng United Kingdom at France. Nagkaroon ng reaksyon ng iba't ibang bansa sa pagkamatay ni Yahya Sinwar ayon sa mismong Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu. Bagaman naayos ang kanilang problema kay Sinwar, ngunit hindi pa rin umano nagtatapos ang digmaan. Hindi na raw mamamahala ang Hamas sa Gaza at ang pagkasawi ng kanilang pinuno ay isang mahalagang palatandaan na humihina na ang grupo. Ayon sa Pangulo ng Amerika na si Joe Biden, ang pagkamatay ni Sinwar ay nagbibigay ng kaginhawaan sa mga Israeli. Binibigyan ito ng pagkakataon ng Gaza na lumubog ang araw na wala sa ilalim ng kapangyarihan ng grupo. Makikipag-usap daw siya kay Benjamin Netanyahu at sa iba pang mga pinuno ng Israel upang sila'y batiin at upang talakayin ang pagpapawi ng mga bihag na hawak pa rin ng Hamas at para sa pagtatapos ng digmaan na nagdulot ng labis na pagkawasak sa mga inosenteng tao. Ang sabi naman ng Iran, ang mga huling sandali ni Sinwar ay magiging modelo ng paglaban sa Israel. Tinitingala umano ng mga Muslim si Sinwar bilang isang martir na hindi tumutupi sa larangan ng digmaan. Siya raw ay magiging isang modelo para sa mga kabataan at mga bata na magpapatuloy sa kanyang landas patungo sa pagpapalaya ng Palestine. Habang mayroon umanong pananakop at pagsalakay, mananatili ang paglaban dahil ang martir ay nananatiling buhay at isang mapagkukunan ng inspirasyon. Marami pang bansa ang nagbigay ng reaksyon sa pagkamatay ni Yahya Sinwar gaya ng Germany, France, Italy, United Kingdom at ang NATO Secretary General na si Mark Rutte.
Iisa ang kanilang sinasabi, ikinatuwa nilang pagtumba ng Israel kay Sinwar at umaasa na mapapauwi na ang mga bihag at matutuldukan na ang labanan. Samantala, dinurog naman ng B-2 stealth bomber ng Amerika ang mga underground bunker ng Houthi na hindi natinag sa mga ginagawang airstrike ng Israel. October 17, 2024, pinalipad ng Amerika ang B-2 stealth bomber upang paulanan ng mabibigat na bomba ang mga underground bunker na ginagamit ng Houthi na nasa Yemen. Ito ang unang pagkakataon na ginamit ng militar ng US ang B-2 bomber sa isang combat operation simula noong 2020. 5 underground facility ng Houthi na ginagamit ng mga ito bilang imbaka ng kanilang mga armas ang tinarget ng aircraft. Ito ang nagsisilbing tugon ng Amerika dahil sa ginagawa na pag-target ng grupo sa mga barko ng sibilyan at barko ng militar na dumadaan sa kahabaan ng Red Sea. Ayon sa Defense Secretary ng US na si Lloyd Austin, ang operasyon sa paggamit ng B-2 bomber ay isang nakakatanging pagpapakita ng kakayahan ng Estados Unidos na atakihin ang mga pasilidad na sinasabi ng mga kalaban na hindi kayang wasakin dahil ito'y labis na pinatibay at malalim na nakabaon sa ilalim ng lupa. Pinapakita rin ng B-2 bomber ang global strike capabilities ng US na kumilos laban sa mga target anumang oras at kapag kinakailangan. Pinapahiwatig din ito ang isang malakas na mensahe hindi lamang sa mga Houthi kundi maging sa iba pang mga proxy at sa Iran mismo na hindi dapat basta nalang gambalain ng Amerika. 2 beses nang naglunsad ang Iran ng mga ballistic missile sa Israel, kaya naman pinahiwatig ni Lloyd Austin na ang B-2 bomber ay maaaring gamitin ng Amerika sa anumang pag-atake sa mga sinasabing matitibay na nuclear facility ng Iran tulad ng Natanz o Fordo dahil ito ang aircraft ng US military na maaaring magpabagsak ng GBU-57 na bomba na kilala bilang Massive Ordnance Penetrator. Maaaring napiko na ang Amerika sa mga pinaggagawa ng Houthi kaya tuluyan na nilang pinatikim dito ang bangis ng B-2 bombers. Mahigit 80 mga merchant vessel na ang inatake ng Houthi sa Red Sea gamit ang kanilang mga missile at drone. Nakumpiska rin ng grupo ang isang civilian vessel at pinalubog ang 2 pa na ikinasawi ng 4 na mga sailors. Bagaman mariin na sinasabi ng Houthi na ang kanilang tinatarget ay ang mga barkong nakalink sa Israel, Amerika at United Kingdom upang ma-pressure ang Israel na wakasan ang mga pag-atake nito sa Hamas sa Gaza. Ngunit marami sa mga barkong kanilang sinasalakay ay walang koneksyon sa salungatan, kabilang ang ilang mga barkong patungo sa Iran. Patuloy din silang naglulunsad ng mga missile na nagtatarget sa Israel at nagpabagsak pa ng ilang mga drone ng Amerika. Ang B-2 stealth bomber ay isang nuclear capable. Ang kanyang payload capacity ay nasa 40,000 pounds at mayroong fuel capacity na 167,000 pounds. Una itong nagpamalas ng aksyon noong 1999 sa digmaan sa Kosovo. Naghulog din ito ng mga bomba sa Afghanistan, Iraq at Libya. Bihira itong gamitin ng Amerika dahil ang aircraft na ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $1 billion. Ang aircraft ay nakabase sa White Mine Air Base sa Missouri at karaniwang nagsasagawa ng mga long-range strike mula roon. Huling ginamit ng US sa pagkikipaglaban ng B-2 stealth bomber noong 2017 laban sa mga target ng grupong Islamic State sa Libya na ikinamatay ng mahigit 80 mga fighters. Hindi sinabi ng Amerika kung anong klaseng bomba ang kanilang hinulog sa mga pasilidad ng Houthi. Ngunit base sa mga eksperto, maaring gumamit ito ng GBU-72B, isang 5,000-pound bunker buster na uri ng bomba. Maliban sa B-2 Spirit bomber, plano na ring ilunsad ng US Air Force ang kanilang bagong B-21 Raider bomber. Ang B-21 na naihayag noong huling bahagi ng 2022 ay kasalukuyan pang sumasailalim sa isang flight test. Sinabi ng US Department of Defense, plano nitong bumili ng humigit kumulang 100 piraso ng B-21. Mas marami ito kaysa sa kasalukuyang bilang ng B-2 Spirit at B-1 Lancer bomber. Ang bawat B-1 bomber ay nagkakahalaga ng tinatayang $700 million. Sa kasalukuyan, ang US Air Force ay mayroong 20 B-2 stealth bombers. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!